Magandang araw, mga taga-subaybay ng misteryo at karunungan. Ngayon, susuriin natin ang isang araw na puno ng kapangyarihan, proteksyon at babala. Isang araw na binabantayan ng mga makalangit na nilalang. Sa kalendaryo ng ating mga ninuno, may mga araw na hindi lamang ordinaryo. May mga araw na tila nababalutan ng isang di nakikitang belo, kung saan ang mundo ng tao at ang mundo ng espiritu ay nagsasanib. Ngayon, September 29 ay isa sa mga araw na iyon, isang araw kung saan ang mga bakas ng sinaunang paniniwala at ang malalim na pananampalataya ay nagtatagpo, nagbibigay babala at nagbibigay pag-asa. May mga kapangyarihan na gumagala sa hangin, mga lihim na dapat mong malaman upang makamit ang biyaya at maiwasan ng sumpa. Ang araw na ito ay kilala sa iba't ibang pangalan: Pista ni San Miguel Arcangel, Araw ng mga Arkanghel, o sa ilang rehiyon, simpleng Pista ng Proteksyon. Hindi lamang ito isang petsa sa kalendaryo, kundi isang pintuan sa isang dimensyon, kung saan ang ating kaligtasan at kinabukasan ay nakasalalay sa ating paggalang at pag-unawa. Sa panahong ito, naghahanda ang kalikasan para sa pagbabago, at ang ating mga ninuno ay naniniwala na ang langit ay mas bukas, mas malapit sa lupa. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang Setyembre 29 ay pista ni San Miguel Arcangel, kasama sina San Gabriel at San Rafael. Sila ang mga pinuno ng hukbo ng Diyos, mga mensahero at mga manggagamot. Si San Miguel, na ang pangalan ay nangangahulugang sino ang tulad ng Diyos, ay kilala bilang tagapagtanggol laban sa kasamaan, ang sumusupil kay Satanas. Sa kanya humihingi ng proteksyon ang mga tao laban sa masasamang espiritu, aksidente at kalamidad. Humihingi rin sila ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Si San Gabriel, ang mensahero ng Diyos na nagdala ng mabuting balita kay Birheng Maria. Sa kanya lumalapit ang mga naghahanap ng kaliwanagan, mga gabay sa desisyon, at mga umaasa ng balita o pagkakataon. Samantala, si San Rafael ang manggagamot na nagbibigay lunas sa sakit ng katawan at kaluluwa at gabay sa mga naglalakbay. Ang mga ugat ng paggalang sa mga tagapagtanggol at gabay ay matatagpuan din sa ating pre-kolonyal na paniniwala. Bago pa dumating ang Katolisismo, ang ating mga ninuno ay mayroon ng mga anito o diwata na pinaniniwalaang nagbabantay sa mga komunidad, sa kalikasan at sa mga individual. Ang pagdating ng mga arkanghel ay tila nagbigay ng bagong muka sa mga sinaunang paniniwala, sa mga makapangyarihang nilalang na nagpoprotekta at gumagabay, na nagdudulot ng isang natatanging pagsasanib ng pananampalataya. Ang kwento ni San Miguel Arcangel ay hindi lamang isang simpleng biografiya, kundi isang epikong alamat ng kabayanihan at pananampalataya. Isipin ninyo ang isang panahon bago pa man likhain ang mundo, nang ang langit ay napuno ng liwanag at anghelikong pagpupuri. Ngunit sa gitna ng perpektong kaayusan na ito, isang anino ang bumagsak, ang pagrerebelde ni Lucifer, ang nagdadala ng liwanag na naghangad na pantayan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa mga sandaling iyon ng pagsubok, sino ang tumindig upang ipagtanggol ang kaharian ng langit? Ito ay si Miguel, ang pinuno ng mga anghel na mayroong tapang at tapat na puso. Ang kanyang sigaw, Quis ut Deus? Sino ang tulad ng Diyos? Ay hindi lamang isang tanong, kundi isang hamon, isang deklarasyon ng katapatan na umaling-awngaw sa buong kalangitan. Ito ang nagpasimula ng isang kosmikong digmaan, isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, pagpapakumbaba at kapalaluan. Sa harap ng hukbo ni Lucifer na puno ng pagkamuhi at paghihimagsik, buong tapang na pinamunuan ni Miguel ang mga tapat na anghel. Ang kanyang tabak
na gawa sa purong liwanag at banal na kapangyarihan, ay nagliwanag sa kadiliman, sumasagisag sa walang hanggang tagumpay ng kabutihan. Si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay pinalayas mula sa langit, itinapon sa kailaliman, at si Miguel ang nanatiling simbolo ng banal na katarungan at proteksyon. Ngunit ang papel ni San Miguel ay hindi nagtapos doon. Sa lumang tipan, siya ang anghel na nagpakita kay Josue, ang bantay ng Israel at ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Sa bagong tipan, siya ang arkanghel na lalaban sa huling digmaan laban sa Antikristo at magtatanggol sa mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Sa tradisyon ng simbahan, siya ang tagapagbantay ng mga kaluluwa, ang nagtatimbang ng ating mga gawa sa balanse ng hustisya at ang gumagabay sa mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Sa ating kultura, ang kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon sa paniniwala na may mga hindi nakikitang puwersa na handang tumulong sa atin sa mga oras ng pangangailangan. Ang kanyang imahe na may hawak na espada at kinakalaban ng isang demonyo ay matatagpuan sa maraming simbahan at tahanan sa Pilipinas. Isang patunay ng ating matibay na pananampalataya sa proteksyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga arkanghel. Ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok, mayroong isang banal na bantay na nakahanda upang ipagtanggol tayo, basta tayo ay nananatiling tapat at bukas sa kanilang tulong. Isang kwento ng tapang, katapatan at walang hanggang pag-asa. Mga palatandaan ng kapalaran, mga pamahiin ng araw, wano, panahon at ani. Kung umuulan ng malakas sa araw ng mga arkanghel, tanda ito ng masaganang ani sa susunod na taon at paglilinis ng mga kasamaan. Ang tubig ay nagdadala ng biyaya at naguhugas ng negatibong enerhiya. 2. Maliwanag na langit. Kung ang langit ay malinaw at puno ng bituin, sa gabi ng Setyembre 29, nangangahulugan ito na ang mga arkanghel ay malapit at ang iyong mga dasal ay naririnig. Magiging payapa ang iyong pagtulog. 3. Huni ng ibon, hangin. Ang biglaang paghuni ng mga ibon o kakaibang tunog ng hangin sa araw na ito ay babala ng pagbabago, maaaring isang oportunidad o isang hamon. Pakinggan ang mga tunog ng kalikasan, nagdadala sila ng mensahe. Bahaghari. Kapag may nakita kang bahaghari sa araw na ito ay isang tanda ng pag-asa at pagpapala mula sa langit. Ang iyong mga pangarap ay maaaring magkatotoo. 5. Paglagas ng dahon. Kung ang mga dahon ng puno ay bumabagsak ng mabilis sa araw na ito, ipinahihiwatig nito ang mabilis na pagdating ng taglamig at babala sa pag-iingat sa kalusugan. Maghanda para sa panahon ng pagbabago. 6. Lipad ng uwak. Ang paglipad ng mga uwak sa isang grupo sa araw na ito ay maaaring tanda ng nalalapit na pagbabago sa iyong kapalaran, maging ito man ay mabuti o masama. Obserbahan kung saan sila lilipad. 7. Ahas. Kung makakita ka ng ahas sa araw na ito ay isang babala upang mag-ingat sa mga traidor o mapanlinlang na tao sa iyong paligid. Ang ahas ay simbolo ng panlilinlang, pang-araw-araw at pananalapi. 1. Pagkawala ng bagay. Ang pagkawala ng importanteng bagay sa araw na ito ay maaaring tanda na kailangan mong suriin ang iyong mga prioridad o ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. May nawawala, hindi lang bagay, kundi tiwala. 2. Nakita ang barya. Kung biglang makakita ka ng barya sa lupa, kunin ito at ilagay sa iyong bulsa. Ito ay tanda ng darating na biyaya at suwerte sa pananalapi galing mismo sa langit. Huwag itong baliwalain. 3. Pagkasira ng bagay. Ang pagkasira ng isang bagay sa bahay, lalo na ang salamin, ay isang babala upang paghandaan ang hindi inaasahang pagsubok. Ngunit huwag matakot. Ito ay paalala lamang upang maging handa at mapagbantay. Biglaang lamig.
Kapag nakaramdam ka ng biglaang lamig o kaba kahit mainit ang panahon, maaaring mayroong presensya ng espiritu. Dasalan para sa proteksyon at ilayo ang masasamang impluensya. 5. Paru-paro sa bahay. Ang paglitaw ng paru-paro sa loob ng bahay ay isang magandang senyalis, nangangahulugan na may darating na balita o bisita at maaari itong magdala ng swerte at pag-asa sa pamilya. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Setyembre 29 ay pinaniniwalaang nagtataglay ng malalim na kahulugan, mga mensahe mula sa mundo ng espiritu. Kung mangarap ka ng mga anghel o makalangit na nilalang, ito ay tanda ng banal na proteksyon at gabay. Maaari kang makatanggap ng solusyon sa matagal mo ng problema. Kung ang iyong panaginip ay puno ng labanan o pagtatanggol, ito ay sumasalamin sa iyong pakikibaka sa totoong buhay, ngunit nagbibigay rin ng katiyakan na mayroong lakas na tumutulong sa iyo. Ang panaginip na may kinalaman sa tubig o paglilinis ay nagpapahiwatig ng pagpapatawad, pagbabago, at spiritual na paglilinis. Kung nakita mo ang iyong sarili na lumilipad o lumulutang, ito ay tanda ng kalayaan at tagumpay sa isang hamon. Kung nakaramdam ka ng kapayapaan at liwanag, ito ay nagpapahiwatig ng espiritual na pag-unlad at pagkakaisa sa banal. Ngunit kung ang panaginip ay madilim at puno ng takot, ito ay maaaring babala na mag-ingat sa mga negatibong impluensya. Huwag itong baliwalain, bagkus gamitin ito bilang paalala upang magdasal at humingi ng proteksyon. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Setyembre 29 ay pinaniniwalaang may espesyal na koneksyon sa mga arkanghel. Sila ay madalas na matapang, matatag, at may malakas na pakiramdam ng katarungan. Sila ay natural na mga leader, tagapagtanggol ng mga mahihina, at may kakayahang harapin ang anumang hamon ng may buong lakas ng loob. Mayroon silang malalim na espiritual na pananaw at madalas ay sensitibo sa mga enerhiya sa kanilang paligid. Ang kanilang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit lagi silang binibigyan ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Sila ay mga guardian sa sarili nilang karapatan. May kakayahang magbigay inspirasyon at maging halimbawa sa iba. Mga ipinagdiriwang ang kaarawan ng pangalan. Ngayon ay araw ng pangalan para sa maraming may kaugnayan sa mga arkanghel. Narito ang ilan sa kanila: Michael, Miguel, Gabriel, Rafael, Rafael, Micaela, Michelle, Gabriela, Rafaela. Kung ikaw ay isang Miguel o Michael, ang araw na ito ay ipinagdiriwang ang iyong katapangan at lakas ng loob. Ikaw ay isang taong may malalim na prinsipyo, hindi natatakot ipaglaban ng tama, at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong landas ay puno ng proteksyon at biyaya, basta't manatili kang tapat sa iyong mga paniniwala at sa mga taong pinapahalagahan mo. Ang pangalan mo ay simbolo ng pagtatanggol at tagumpay laban sa anumang pagsubok. Mga tradisyon at ritual ang dapat gawin. 1. Ritual ng pagdarasal at proteksyon. Layunin: humingi ng banal na proteksyon mula sa masasamang espiritu, aksidente, at kapahamakan, at palakasin ang iyong pananampalataya. Mga kakailanganin: isang imahe o larawan ni San Miguel Arcangel, kung mayroon, isang puting kandila, isang baso ng tubig, at isang rosaryo, kung Katoliko. Kailan at paano gagawin? Sa umaga ng Setyembre 29 o sa takip silim, pumili ng isang tahimik na lugar sa iyong bahay. Ilagay ang imahe ni San Miguel sa harap mo. Sindihan ang puting kandila na sumisimbolo sa liwanag at kadalisayan. Ilagay ang baso ng tubig sa tabi ng kandila. Dahan-dahang huminga, isara ang iyong mga mata at isipin ang isang puting liwanag na bumabalot sa iyo at sa iyong tahanan. Teksto ng dasal. Halimbawa,
San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan, maging aming tanggulan laban sa kasamaan at mga silo ng demonyo. Pasakop nawa ang Diyos sa kanya, ipinapakiusap namin. At ikaw, prinsipe ng hukbong makalangit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, itapon mo sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na gumagala sa mundo upang ipahamak ang mga kaluluwa. Amen. Maaari mo ring idasal ang isang Ama namin at Aba Ginoong Maria. Pagkatapos ng ritual, hayaan ang kandila na masunog hanggang matapos sa ligtas na paraan. Ang tubig ay maaari mong iwisik sa mga sulok ng iyong bahay bilang pagpapala at proteksyon. Damhin ang kapayapaan at seguridad na ipinagkaloob. 2. Ritual ng paglilinis ng bahay at enerhiya. Layunin: alisin ang negatibong enerhiya at masamang impluensya sa iyong tahanan at sa iyong sarili at imbitahin ang positibong enerhiya at biyaya. Mga kakailanganin: walis, tubig na may asin, sea salt kung available, insenso o tuyong dahon ng laurel, bay leaf, at isang puting tela. Kailan at paano gagawin? Simulan sa umaga ng Setyembre 29. Bago pa sumikat ang araw, simulan ang paglilinis ng iyong bahay. Walisan ang bawat sulok mula sa loob palabas at isipin na tinatangay mo ang lahat ng negatibong enerhiya. Pagkatapos, walisin, punasan ang mga sahig gamit ang tubig na may asin. Ang asin ay kilala bilang tagapaglinis ng espiritual. Habang nagpupunas, isipin na nililinis mo ang lahat ng bakas ng pagkamuhi, galit at lungkot. Pagkatapos ng ritual, sindihan ang insenso o tuyong dahon ng laurel at ipaikot sa bawat silid, lalo na sa mga sulok, upang itaboy ang masasamang espiritu at imbitahin ang kapayapaan. Pagkatapos, maglagay ng puting tela sa ibabaw ng iyong pintuan o bintana bilang simbolo ng bagong simula at proteksyon. Ito ay magsisilbing pananggalang laban sa anumang masamang makakapasok. Ritual ng pagpapala ng pananalapi. Layunin: imbitahin ang kasaganaan at suwerte sa pananalapi sa iyong buhay at alisin ang mga hadlang sa daloy ng pera. Mga kakailanganin: tatlong barya, maaaring 41, 5 plantases, isang berde o gintong kandila, isang maliit na bag na pula, at ilang butil ng bigas. Kailan at paano gagawin? Sa hapon, bago lumubog ang araw, pumili ng isang lugar kung saan mo madalas itinatago ang iyong pera o dokumento ng pananalapi. Halyo, lalagyan ng pera, altar. Sindihan ang berde o gintong kandila na sumisimbolo sa yaman. Hawakan ang tatlong barya sa iyong palad at isara ang iyong mga mata. Isipin ang pera na dumadaloy patungo sa iyo at ang iyong mga pangarap na natutupad. Teksto ng dasal paghingi ng biyaya. Mga arkanghel ng Diyos, lalo na kayong nagbabantay sa aming kapakanan, buksan ninyo ang mga pintuan ng kasaganaan. Patnubayan ninyo ang aking mga kamay sa pagtatrabaho at ang aking isip sa paggawa ng matatalinong desisyon. Naway ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa akin at sa aking pamilya, at naway gamitin ko ang aking yaman sa kabutihan. Ako ay bukas sa kasaganaan. Amen. Pagkatapos ng ritual, ilagay ang tatlong barya kasama ang ilang butil ng bigas, simbolo ng kasaganaan, sa loob ng maliit na pulang bag. Itago ito sa lugar kung saan mo itinatago ang iyong pera. Hayaan ang kandila na masunog ng buo. Ang pulang bag na ito ay magsisilbing anting-anting para sa pananalapi. Kulinaryang tradisyon ng araw. Sa Pilipinas, ang pista ay hindi kumpleto kung walang masaganang handaan. Dahil ang Setyembre 29 ay pista ni San Miguel, karaniwan nang naghahanda ang mga pamilya ng mga pagkain na sumisimbolo sa kasaganaan at pagdiriwang. Lechon. Ang buong inihaw na baboy ay simbolo ng malaking pagdiriwang at pasasalamat.
Ito ay nagpapakita ng kagandahang loob at kasaganahan. Panchit. Ang mga noodles ay sumisimbolo ng mahabang buhay. Ang pagkain ng panchit sa araw na ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng suwerte at nagpapahaba ng buhay ng mga kumakain. Adobo. Ang pambansang ulam ng Pilipinas sumisimbolo sa pagkakaisa at pagmamahal. Ito ba ay madalas na inihahanda para sa mga bisita bilang pagpapakita ng paggalang at pagtanggap. Kakanin. Ang mga matatamis na kakanin tulad ng suman, bibingka at puto ay iniaalay bilang pasasalamat sa mga biyaya. Ang pagiging malagkit ng ilang kakanin ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya at pagkapit ng swerte. Sariwang prutas. Ang paghahanda ng sariwang prutas, lalo na ang mga kulay ginto at berde, ay nagdadala ng kasaganaan at kalusugan. Ang mga bilog na prutas ay sumisimbolo ng pagkakumpleto at pag-ikot ng swerte. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang para sa pagkabusog, kundi para din sa pagbabahagi at pagpapasalamat sa mga biyaya na natanggap at sa patuloy na proteksyon ng mga arkanghel. Mga pangunahing pagbabawal sa araw na ito ang hindi dapat gawin. Bawal mag-away o magtanim ng galit, mistikong dahilan at bunga. Sa araw na ito na pinamumunuan ng mga arkanghel na nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan, ang anumang uri ng pag-aaway, pagtatalo o pagtanim ng galit ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang paglabag dito ay hindi lamang naglalayo sa iyo sa biyaya ng mga arkanghel, kundi nag-aanyaya rin ng masasamang espiritu na maghasik ng kaguluhan sa iyong buhay at tahanan. Ang negatibong enerhiya na nililikha ng pag-aaway ay nagsisilbing pintuan sa mga puwersa ng dilim. Ang patuloy na paglabag ay maaaring humantong sa pagkawasak ng relasyon, problema sa pamilya, at di maipaliwanag na pagdurusa. 2. Bawal magtapos ng mahahalagang ugnayan. Mistikong dahilan at bunga. Ang araw na ito ay para sa pagkakaisa at proteksyon. Ang pagputol ng ugnayan, lalo na sa pamilya o malapit na kaibigan, ay nagdudulot ng kalungkutan at maaaring mag-anyaya ng karma. Ang enerhiya ng paghihiwalay ay sumasalungat sa layunin ng mga arkanghel. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng kalungkutan, pagkabigo, at pagkawala ng suporta sa panahong kailangan mo ito. Maaari rin itong magdulot ng seryosong problema sa hinaharap na mahirap ayusin. 3. Bawal mag-aksaya ng pagkain o anumang biyaya, mistikong dahilan at bunga. Ang pag-aaksaya ay isang malaking kasalanan, lalo na sa araw ng pasasalamat. Ang pagtatapon ng pagkain o anumang biyayang natanggap ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga. Ayon sa paniniwala, ito ay nagbubunga ng paghina ng daloy ng kasaganaan sa iyong buhay at maaaring magdulot ng paghihirap o kakulangan sa hinaharap. Ang mga arkanghel ay hindi magbibigay ng biyaya sa mga taong hindi marunong magpahalaga. 4. Bawal maglinis o magwalis sa gabi, mistikong dahilan at bunga. Ang paglilinis o pagwawalis sa gabi ay isang matandang pamahiin sa Pilipinas. Sa araw na ito, lalo itong pinatitibay. Pinaniniwalaang sa gabi, ang mga biyaya at swerte ay dumadaloy sa loob ng bahay. Kung maglilinis ka sa gabi, lalo na't itinapon mo ang basura palabas, para mo na ring inilabas ang mga biyayang dumating. Ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng swerte, paghirap sa pananalapi, at pagkawala ng mga oportunidad na sana ay para sa iyo. 5. Bawal maglakbay sa madilim na oras, maliban kung kinakailangan. Mistikong dahilan at bunga. Bagamat protektado tayo ng mga arkanghel, sa araw na ito, ang mga puwersa ng dilim ay mas aktibo rin. Ang paglalakbay sa madilim na oras ng walang sapat na dahilan ay naglalantad sa iyo sa panganib ng mga aksidente, masasamang espiritu, at hindi ka nais-nais na engkwentro. Kung hindi maiiwasan,
magdasal ng matapat at humingi ng gabay at proteksyon. Ang pagiging iresponsable ay maaaring magdulot ng kapahamakan. 6. Bawal mangutang o magpautang. Mistikong dahilan at bunga. Ang paggawa ng utang o pagpapautang sa araw na ito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng matagalang problema sa pananalapi. Para sa nangutang, mahihirapan siyang magbayad. Para naman, sa nagpautang, mahihirapan siyang mabawi ang kanyang pera. Ito ay naglalayo sa kasaganaan. Ang mga arkanghel ay nagtataguyod ng kaayusan at ang utang ay nagdadala ng kaguluhan. 7. Bawal gumamit ng matatalim na bagay ng walang ingat. Mistikong dahilan at bunga. Ang mga matatalim na bagay ay sumisimbolo sa paghihiwalay at sakit. Ang pagiging pabaya sa paggamit nito sa araw na ito ay maaaring magdulot ng maliliit na aksidente na nagpapahiwatig ng mas malalaking problema sa hinaharap. Ang sugat na natamo ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din na nagbubukas ng pintuan sa negatibong enerhiya. Bawal magreklamo o magdabog. Mistikong dahilan at bunga. Ang pagiging negatibo sa araw na ito ay nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat. Ang patuloy na pagrereklamo o pagdabog ay nagbubunga ng mas maraming negatibong pangyayari sa iyong buhay. Ang mga arkanghel ay mas malapit sa mga taong may puso ng pasasalamat at pag-asa. Ang paglabag dito ay naglalayo sa iyo sa biyaya at nag-aanyaya ng kalungkutan at pagkabigo. 9. Bawal mang-api o manghusga ng iba. Mistikong dahilan at bunga. Ang mga arkanghel ay tagapagtanggol ng katarungan. Ang pag-aapi o paghusga ng iba ay isang malaking paglabag sa kanilang mga prinsipyo. Ito ay nagbabalik ng masamang karma sa iyo at maaaring magdulot ng paghihirap sa iyong sariling buhay. Ang bawat salita at kilos ay may timbang sa balanse ng hustisya. 10. Bawal mag-iwan ng maruming lalagyan ng tubig o hindi. Tapos na gawain. Mistikong dahilan at bunga. Ang maruming lalagyan ng tubig ay sumisimbolo ng hindi malinis na kaluluwa o kapaligiran na nag-aanyaya ng sakit at negatibong enerhiya. Ang hindi tapos na gawain ay nagdudulot ng pagkaantala sa mga biyaya at nagpapakita ng kakulangan sa responsibilidad. Ang kaayusan at kalinisan ay mahalaga para sa daloy ng biyaya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa misteryo ng Setyembre 29, umaasa akong dala ninyo ang bagong kaalaman at inspirasyon. Naway ang proteksyon ng mga arkanghel ay laging sumainyo at naway gabayan kayo ng karunungan ng ating mga ninuno sa bawat hakbang. Hanggang sa muli, mga kaibigan, manatiling bukas sa hiwaga ng ating mundo at patuloy na maghanap ng liwanag sa dilim. Paalam.